Kung biglang mawala ang internet sa buong mundo, matitiis kaya ng ibang tao ang buhay na walang social media? Paano ang mga taong nasa bagong lugar at umaasa lang sa online maps o kaya na may ang iba na credit card lang ang paraan ng pambayad sa iba't ibang establishmento sa syudad? Kung mangyaring sa isang iglap ay huminto ang kabuuan ng internet, siguro'y magkakagulo ang modernong lipunan, ngunit may katwiran rin ang iba na nagsasabing may benepisyo ang ganitong klaseng digital detox. Sa pagsantabi ng mga smartphone, mas makapaglalaan ang bawat isa ng oras para sa pamilya at mga kaibigan. Marami ring pwedeng gawing libangan, kaya't maguluman sa unay hindi ito mauuwi sa katapusan ng buong daigdig. Sa katunayan, halos 4 na bilyong tao sa mundo ang namumuhay ng walang access sa internet, kaya't kung mawala ito, kalahati pa rin ng sangkatauhan ang hindi makakaramdam ng pagbabago, pero ito'y panandalian lang. Pagdating naman sa isa pang kalahati ng populasyon na umaasa dito, sa oras na huminto ang internet ay posibleng magtawagan ang bawat isa na maaaring mauwi sa telecommunication systems overload. At kung magkakaproblema na rin ang mga cellular towers at linya ng mga telepono, parang babalik uli sa dati na pisikal ang pagsusulat at pagpapadala ng mga liham sa isa't isa. Sa kawalan pati ng nakasanayan ng wireless file transfers, ilan pa kaya ang nakakatanda sa paggamit ng mga pisikal na cable at iba pang mga bagay na makukonsidera ng antigo? Ngunit mas malaki ang magiging epekto nito sa ekonomiya, dahil kung iisipin, ang mga datos pang pinansyal ay pangkaraniwang nasa mga server, kaya't karamihan sa serbisyo ng mga bangko ay nakadepende sa internet. Magiging imposible na ang mga online transfer at ang mga credit o debit card ay mawawalan na ng pakinabang. At para naman sa mga may Bitcoin o gumagamit ng iba pang digital currency, siguradong bangungot ang mga nangyayari. Ang mga naglalakihang kumpanya ring lumago dahil sa internet ay isa-isang babagsak na mauuwi sa pagkawala ng daan-daang bilyong dolyar sa ekonomiya. Sa Google pa lang na may ilang daang libong empleyado, hindi mabibilang ang mga mawawalan ng trabaho kung isasama pa ang ibang malalaking tech companies na magsasara. Kahit maliliit na kumpanya o ilan na ginagamit lang ang internet para makapag-advertise ay maaapektuhan. Iba't ibang malalaking industriya rin sa mga first world na bansa ang tuluyang babagsak na magdudulot ng krisis sa ekonomiya. Hindi rin makakaligtas ang mga bansa na maliit lang ang presensya sa internet, dahil dito rin nakadepende ang pandaigdigang kalakalan. Ang transportasyon sa buong mundo ay magkakagulo, dahil kung hindi na makakaasa sa internet ang iba't ibang sektor mula sa eroplano, barko, tren, hanggang sa mga komersyal na truck, babalik uli ang lahat ng pagtatala ng mga kalakal sa manual na pamamaraan. Patataasin ito ang presyo ng mga produkto dahil mas komplikado na ang pagpapadala ng mga ito. Kahit papano'y pwede pa rin namang makapunta sa iba't ibang lugar, yun nga lang ay mas magastos na ito at di na rin posibleng maipagmalaki sa social media. Pero posible ba talagang magkaroon ng matatawag na internet shutdown? Siguro, pero hindi sa pandaigdigang level. Sa katunayan nito'y may ibang mga bansang merong kill switch na sadyang nag-aalis ng access sa internet at telekomunikasyon kung kinakailangan. Pero kung ang pag-uusapan ay buong mundo, hindi lang ito basta-bastang pagpuputol ng mga cable na matatagpuan sa ilalim ng dagat. Ang internet ay isang pandaigdigang koneksyon na kinabibilangan ng marami pang magkakakonektang network, at dahil hindi ito nakadepende sa iisang aparato lang, may parte man itong maging offline ay mananatili pa ring tumatakbo ang ibang network dito. Kaya naman napakalaking tulong ng ganitong instrumento sa modernong pamumuhay, lalo kung gagamitin ito ng tama, pero benepisyal rin kung mahahanap ang tamang balanse at makapaglaan ng oras na wala ito para mabigyang panahon ang iba pang mahahalagang bagay.